Ang lahat ng bagay ay may panahon. Sabi po sa Biblia, to everything there is a season. A time for every activity under heaven. Mga kapatid natin Muslim, Assalamualaikum. Mga kapatid natin Kristiyano, mga taga Metro Manila, taga Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi po sa Bible, there is a time to be born, there is a time to die, there is a time to plant, there is a time to harvest, there is a time to kill, there is a time to heal, there is a time to destroy, there is a time to build. May panahon po na gumiba. May panahon po na tayo'y magbibuild. Ano na po ba ang panahon ngayon? Panahon pa rin po ba ng paghihirap ng Pilipino? O gusto nyo maging panahon na ng pagbabago? Nandito po ba kayo para tumuloy-tuloy pa rin ang tanimbala? Nandito po ba kayo para lalong lumaki ang mga sindikato ng droga? Nandito po ba kayo para mga smuggler at mga nasa illegal ay lalo pang yumaman at lumaki? O nandito po ba kayo dahil gusto nyo ng pagbabago? Ng pagbabagong tunay? Pero mga kasama, mga kapatid, mga magulang, may mga taong ayaw ng pagbabago dahil komportable sila sa bayan na ito. Komportable silang lalong lumalaki ang kanilang kayamanan kahit sa immoral at illegal nang gagaling. Komportable sila kahit natratraffic kayo at hindi nyo nakikita ang inyong pamilya. Komportable sila kahit ang inyong mga magulang, mga lolo't lola, tito, tita, kapatid ay nasa abroad para lang po mapag-aral ang mga anak, para lang mapagamot ang kanyang kapamilya. Komportable po sila na kahit iwanan nyo ang inyong probinsya para pumunta sa mga syudad para maghanap ng trabaho. Ang 2016 po ay isang choice para sa atin lahat. Pareho din lang ba ho? Itutuloy lang ba natin ang miserableng buhay na nararanasan natin? O magkakaroon po ba tayo ng tunay na pagbabago sa ating lipunan? Simple lang po ang hanap ng Pilipino. Number 1, ang kanyang pamilya. Mapag-aral ang kanyang anak. Pag meron may sakit, dadating sa ospital, ang gusto lang po natin tanungin tayo, hindi kung magkano ang laman ng ating bulsa at kung mababayaran ang gamot, kung mababayaran ang CT scan o mababayaran ang doktor. Gusto po natin pumunta sa ospital na agad-agad tayong tatanungin, ano po ba ang sakit? Paano po namin magagamot yan? Ano mapaglilingkod natin? Gusto po natin na tumigil ang awayan ng Muslim at Kristiyano sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Gusto po natin na isang lipunan na walang discrimination. Na lahat po tayo, mayaman, mahirap, Kristiyano, Muslim, maputi, kahumanggi, maitim, pantay-pantay po tayong lahat. Pangarap po ng Pilipino na pupunta ka sa isang opisina ng gobyerno, hindi titignan kung nakabarong ka, kung nakamaong, kung naka-shorts, kung nakatsinelas. Bagkus baliktad. Pag ikaw ay nakatsinelas, ikaw ang VIP sapagkat mas kailangan mo ang tulong ng ating bansa. Kapag may sunog, ano ang kailangan natin? Hindi ba bumbero? Pag kayo may kaso at kinasuhan sa korte, sino nga hanapin nyo? Hindi ba abogado? Kapag kayo may sakit at kailangan nyo pong magamot, hindi ba doktor ang hahanapin? Ang bawat propesyon, bawat tao, bawat panahon ay nakatakda po. So sa 2016 mga kasama, kung droga ang problema, sino ang solusyon? Kung smuggling ang problema, sino ang solusyon?
para magkaisa na ang lahat ng Pilipino. Sino ang solusyon? Sa talamak na corruption sa ating bansa, sino po ang solusyon? Mga kasama, komportable po buhay namin ni Mayor Lani. Nandiyan po si Mayor Lani. Sa katunayan po, ang gusto niya lang, magkaroon lang kami ng oras sa aming sarili. Pero ang problema po, hindi niya matiis na taga-call center uuwi. Hindi makakatulong ang kamag-anak, ang asawa, ang magulang dahil hindi alam kung mare-rape, kung maho-hold up, kung mapagtritripan sa kanto. Mga kasama, ang susunod nating Pangulo, ang magbabago sa sistema at lipunan natin. Walang iba kung hindi Mayor Rudy Duterte.